Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang latest senatorial survey na isinagawa ng Issues and Advocacy Center o The Center sa pamamagitan ng kanilang Pulso ng Pilipino. Ang survey ay ginawa April 11 to 15 at noong April 19 hanggang April 22. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Ang pinakahuling pulso ng Pilipino pre-poll survey na isinagawa ng The Center noong April 11 to 15 at April 19 to 22. Gamit ang pinagsamang face-to-face multi-stage area probability sampling at random digital access methodology. Nag-survey sa 1,800 respondents sa buong bansa na registered voters at random na ibinahagi sa lahat ng klase sa lipunan. Ang resulta ng survey ay nagpakita na habang ang pro-administration na alyansa ay patuloy na nagtatamasa ng kalamangan, ang pro-Duterte senatorial ticket ay patuloy na pumapasok sa winner's circle. Mula sa nakaraang siyam na senatorial candidate sa Magic 12, ang bintahe ng alyansa ay bumaba sa 7 kandidato habang ang iba pang senatorial slot ay pinaghahatian ng isang independent candidate at 4 na kandidato na kilala sa pro-Duterte team. Mga kaibigan, narito ang resulta ng Pulso ng Pilipino pre-election survey. Nangunguna pa rin si Bongo dahil meron siyang nakuhang 57%. Bahagyang nabawasan ng porsyentong nakuha ni Go kung ikumpara ito sa nakarang survey dahil noong March siya ay nakakuha ng 57.6%. Nangahulugan na bumaba siya ng 0.6%. Nananatili sa pangalawang pwesto at kabahagi sa unahan ay si dating Senate President Tito Soto na may 54.3%. Tulad ni Go, si Soto rin ay bahagyang nabawasan ng nakuhang porsyento kung ikumpara ang nakuha niyang porsyento noong March dahil noon ang nakuha niya ay 56.3%. Ang nakakuha ng pangatlong pwesto ay si dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ang pagtaas ng re-election bid ni Bato de la Rosa nitong mga nakarang araw ang siyang nagtulak sa kanya sa isang malakas na ikatatlong pwesto na may 46%. Kung ikumpara sa nakaraang pulso ng Pilipino survey, si Bato ay nasa 10 to 12 position noong March survey, pero ngayon siya ay nasa number 3 position. Sumunod naman kay Bato de la Rosa ay si Pia Cayetano na nasa 4 to 5 na pwesto. Si Cayetano ay nakakuha ng 44.5%. Ang kasama ni Cayetano sa 4 to 5 na position ay si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo ay nakakuha ng 44%. Bumaba ang position ni Erwin Tulfo dahil nung nakaraang survey siya ay nasa number 3 position. Dito sa bagong survey, siya ngayon ay nasa 4 to 5 na position. Ang nasa 6 to 7 na pwesto naman ay nakuha ni Abi Binay. Noong nakaraang survey, si Binay nasa 8 to 9 na position. Tumaas ang kanyang pwesto ngayon dahil nasa 6 to 7 position na siya. Ang nakuha niya sa bagong survey ay 40.7%. Ang kasama ni Binay sa 6 to 7 position ay si Ben Bitag Tulfo sa kanyang nakuhang 39%. Tumaas ang pwesto ni Ben Tulfo dahil noong nakaraang survey siya ay nasa 10 to 12 na position. Nasa 8 to 9 na pwesto naman si
Camille Villar. Nakakuha siya ng 37.9%. Si Villar ay inendorso ni VP Sara kamakailan. Ang kasama ni Villar sa 8 to 9 na position ay si Francis Tolentino. Nakakuha ng 37.5% si Tolentino. Ang re-election bid ni Tolentino ay nakakuha ng positibong epekto kasunod ng kanyang nakakagulat na paghahayag ng pagkakaroon ng mga underwater drone na nagpapadala ng information ng intelligence sa China sa paparating na midterm elections ng ating bansa. Nakasunod sa 10 to 11 spot si Ping Lacson. Si Lacson ay nakakuha na ng 36%. Bumaba ang pwesto ni Lacson dahil noong nakarang survey siya ay nasa 6 to 7 na position. Kasama ni Lacson sa 10 to 11 position ay si Aimee Marcos. Si Aimee ay nakakuha ng 35.8%. Tumaas ang position ni Aimee dahil noong nakarang survey siya ay nasa 17 to 19 position. Ang re-election bid ni Aimee ay muling nabuhay nang ang komite ng Senado na kanyang pinamumunuan ay nagawang i-highlight ang ilang mga kapintasan sa pag-aristo at pagsuko kay dating President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Si Aimee ay inendorso rin kamakailan ni VP Sara. Ang nasa 12 to 14 na pwesto ay nakuha naman ni Lito Lapid. Si Lapid ay may 32%. Bumaba ang posisyon ni Lapid dahil nung nakarang survey siya ay nasa number 5 spot. Kabahagi sa number 12 to 14 spot ay si Rodante Marcoleta. Tumaas ang posisyon ni Marcoleta dahil noong March survey siya ay nasa 20 to 24 spot pero siya ngayon ay nasa 12 to 14 spot dahil nakakuha siya ng 30.5%. Kasama rin sa 12 to 14 na posisyon si Gringo Honasan. Si Honasan ay nakakuha ng 29.6%. Tumaas ang pwesto ni Honasan dahil nung nakaraang survey siya ay nasa 17 to 19 spot. Ngayon, nasa 12 to 14 spot na siya. Kasunod naman si Willie Revillame sa 15 to 16 spot. Si Revillame ay may 27%. Kasama si Revillame sa 15 to 16 spot si Bong Revilla. Noong nakarang survey, si Revilla ay nasa 6 to 7 na position. Bumagsak siya ngayon sa 15 to 16 spot dahil ang nakuha niya ay 25%. Ang nasa 17 to 19 position ay si Manny Pacquiao. Si Pacquiao ay nakakuha ng 23%. Bumagsak din si Pacquiao dahil nasa 10 to 12 siya noong nakarang survey. Ang kasama ni Pacquiao sa 17 to 19 spot ay si Benhur Abalos. Si Abalos ay nakakuha ng 22%. Kasama rin sa 17 to 19 spot si Philip Salvador. Si Salvador ay nakakuha ng 22%. Tumaas ang pwesto ni Salvador dahil noong March survey siya ay nasa 20 to 24 spot. Ang nasa 20 spot ay nakuha ni Jimmy Bundok dahil 21% ang nagsabing ibubuto nila si Bundok. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw, meron ba kayong opinion, meron ba kayong comments sa nasabing survey ng Pulso ng Pilipino? Kung meron, please leave your comment. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.